Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Althea, bago marahang itinulak ang mabigat na pintong gawa sa Darkwood. Ito na. Ito na ang simula ng lahat. Ang simula ng pangarap niya para sa kanyang pamilya sa Batangas. Pagpasok niya sa silid, isang amoy ng gamot at matagal na pagkakasara ang sumalubong sa kanya. Malawak ang kwarto, mas malaki pa sa buong sala nila sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng mga gamit, ang malaking kama, ang mamahaling kurtina, ang flat-screen TV na kasinlaki ng isang pader, may isang kalungkutan na nakabalot sa buong paligid. Sir, mahinang tawag niya, ang kanyang boses ay tila nilamon ng katahimikan. Ako po si Alve Reyes, ang bago ninyong private nurse. Isang mabilis na kaluskos mula sa isang sulok ang naging sagot. Bago pa man niya matukoy kung saan ito nanggaling, isang bagay ang mabilis na lumipad patungo sa kanyang direksyon. Sa isang iglap, napapikit si Thea. Narinig niya ang malakas na pagtama nito sa pader sa likuran niya, kasunod ng lagapak ng nabasag na pinggan at ang tunog ng pagtalsik ng pagkain. Isang mainit na sarsa ang tumama sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa pader, isang mansa ng spaghetti sauce ang gumuguhit pababa, na para bang dugo. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng nabasag na pinggan. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Diyos ko po! Anong klaseng trabaho itong pinasok ko? Ang kanyang mga mata ay napako sa pinanggalingan ng galit na iyon. Sa isang sulok, malapit sa malaking bintanang salamin, nakaupo ang isang lalaki sa isang wheelchair. Siya na marahil si Marco Imperial. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang sabi sa agency, isang binatang nagpapagaling mula sa isang aksidente. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon ay malayong-malayo sa larawan ng isang makisig na binatang imperial na marahil ay laman ng mga society magazine noon. Kalahati ng kanyang mukha ay isang magulong mapa ng mga pilat na tila galit na gumuguhit mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang panga. Ang isang mata niya ay bahagyang nakapikit, at ang mga labi niya ay bahagyang nakangiwi sa isang permanenteng ekspresyon ng pagkasuklam. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot sa lahat ay ang kanyang mga mata. Walang buhay. Malamig. Puno ng galit na tila kayang sunugin ang sinumang magtangkang tumitig dito. Ito ang halimaw sa kanyang gintong hawla. Naramdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang tumalikod, tumakbo palabas ng silid, at huwag nang lumingon pa. Ngunit isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, ang nakangiting mukha ng kanyang inay, ang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga nakababatang kapatid. Para sa kanila, Thea. Tandaan mo, para sa kanila ito. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at muling hinarap ang lalaki sa wheelchair. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Sigaw ng lalaki, ang boses niya ay magaspang at paos, na parang matagal nang hindi ginagamit sa pakikipag-usap. Nagagandahan ka ba sa obra maestra na ito? Itinuro niya ang sarili niyang mukha, puno ng sarkasmo ang tono. Hindi sumagot si Thea. Isa ka pa, dagdag pa ng lalaki, ang galit ay lalong tumitindi. Isa ka pang mukhang pera na umaaligid sa akin, umaasang makakakuha ng kahit anong limos. Lumayas ka. Hindi kita kailangan dito. Ang mga salita ay matatalim, parang mga punya na diretsong tumatama sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit ni Thea na huwag ipakita ang sakit. Sa halip, yumuko siya. Dahan-dahan, pinulot niya ang malalaking piraso ng nabasag na pinggan mula sa sahig, iniingatan na hindi masugatan ang kanyang mga daliri. Napansin niyang tumahimik ang lalaki, marahil ay nagulat sa kanyang ginawa. Matapos pulutin ang mga bubog, kumuha si Thea ng tissue mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang mansa ng sarsa sa kanyang pisngi. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid at buong tapang na sinalubong ang mga mata ni Marco. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag nang siya ay nagsalita. Sir, narito po ako para alagaan kayo. Hindi ako aalis. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Tinitigan siya ni Marco na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang isang baso ng tubig sa mesang katabi niya. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ito sa sahig, malapit sa paanan ni Thea.
Ang tunog ng nabasag na salamin ay muling umalinggaw sa loob ng marangyang silid. Kung ganoon, bulong ni Marco, ang bawat salita ay puno ng pagbabanta. Maghanda ka sa impyerno. Ang impyernong ipinangako ni Marco Imperial ay hindi apoy at pagdurusa. Ito ay isang nagielong katahimikan. Lumipas ang mga linggo na naging isang walang katapusang routine. Sa umaga, gigising si Thea para ihanda ang almusal ni Marco na madalas ay hindi nito ginagalaw. Tutulungan niya itong maligo at magbihis habang tinitiis ang mga matatalim na salita o ang bigat ng kanyang pananahimik. Sa hapon, itutulak niya ang wheelchair nito papunta sa hardin, kung saan upo lang ito ng maraming oras, nakatingin sa malayo na para bang may hinahanap sa abot tanaw na hindi na kailanman babalik. Natutunan ni Thea na basahin ang mga kilos nito. Ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao nito ay nangangahulugang mas matindi ang sakit na nararamdaman nito sa kanyang mga binti. Ang bahagyang panginginig ng kanyang panga ay senyales na malapit na itong sumabog sa galit. At sa gabi, bago matulog, mayroon silang isang ritual. Upo si Thea sa isang silya malayo sa kama ni Marco at magbabasa ng libro. Kahit anong libro. Isang nobela, isang dyaryo, kahit ang manual ng vacuum cleaner. Hindi ito nagsasalita. Madalas, nakatalikod pa ito sa kanya, nakaharap sa bintana na para bang walang naririnig. Ngunit alam ni Thea na nakikinig ito. Dahil sa tuwing hihinto siya, kahit saglit lang, mararamdaman niya ang titig nito sa kanyang likuran. Sa kabila ng lahat, hindi na siya natatakot. Ang halimaw sa gintong hawla ay unti-unti nang nagiging isang lalaking nasasaktan sa kanyang paningin. Isang gabi, matapos niyang basahin ang huling pahina ng isang lumang nobela, akma na sana siyang tatayo nang may marinig siyang isang tunog. Isang mahinang tunog na parang isang hikbi na pinipigilan. Napahinto si Thea. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng sarili niyang kwarto, na iniwan niyang bahagyang nakabukas. Sa dilim ng silid ni Marco, na tanging ilaw lang mula sa buwan ang nagbibigay liwanag, nakita niya ito. Ang malapad nitong likod ay yumayanig. Ang mga balikat nito ay umaangat at bumababa. Sa kamay nito, hawak nito ang isang cellphone, ang screen ay nagliliwanag sa kanyang mukha. Hindi niya maaninag kung ano ang nasa litrato, pero alam niyang umiiyak si Marco. Tahimik. Walang ingay. Isang pag-iyak na puno ng sakit at pangungulila. Sa sandaling iyon, hindi isang halimaw ang nakita ni Thea. Nakita niya ang isang taong nawalan. Isang taong durog na durog. Dahan-dahan, isinara niya ang kanyang pinto, hindi lumilikha ng kahit anong ingay. Binigyan niya ito ng privacy sa kanyang kalungkutan. Ngayong gabi, pareho silang malungkot sa magkahiwalay nilang mga silid. Ang tanging nagpapatatag na lang sa kanya ay ang mga alaala mula sa Pilipinas. At ang mga sulat ni Leo. Kinabukasan, isang sulat ang dumating. Halos mapatalon si Thea sa tuwa. 2 linggo na rin mula noong huli siyang sumulat. Mabilis niyang binuksan ang sobre, sabik na mabasa ang mga salita ng pagmamahal na inaasahan niya. Ngunit habang binabasa niya, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Kamusta ka na? Pasensya na kung ngayon lang ako nakasulat. Sobrang busy lang talaga dito. May bago kaming business venture na sinisimulan. Kailangan ng maraming oras at puhunan. Mag-iingat ka dyan palagi. Padala ka na lang ulit ng pera sa susunod na buwan, medyo kapos na kami. Sige na, hanggang dito na lang muna. Nagmamahal. Leo. Iyon lang. Walang ni I miss you. Walang mga matatamis na salita. Ang sulat ay malamig at impersonal. Paulit-ulit niyang binasa, umaasang may makikita siyang kahit anong bakas ng dating Leo, pero wala. Baka busy lang talaga siya, sabi niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang puso niyang nagsisimula ng kabahan. Para rin naman sa future namin ito. Nang gabing iyon, sinubukan niyang tawagan si Leo. Ilang beses siyang nagdial, ngunit walang sumasagot. Nagring lang ito nang nagring hanggang sa maputol. Leo, sagutin mo naman, please ti. Bulong niya sa sarili, nakatayo sa isang sulok ng sala, hindi na mamalaya na may isa pang tao sa silid. Baka may mas mahalaga ng kausap. Nagulat si Thea at napalingon. Nakaupo si Marco sa kanyang wheelchair sa kabilang dulo ng sala, isang libro ang nakabukas sa kanyang kandungan. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mga salita nito ay may bahid ng pang-aalipusta, gaya ng dati.
Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Thea na kakaiba. Hindi lang purong galit. Mayroong isang kislap ng awa. O marahil ay pagkaunawa. Na para bang alam na alam nito ang pakiramdam ng iwanan sa ere. Bago pa man siya makasagot, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen, Bunso. Ang nakababata niyang kapatid. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hello, Bunso. Napatawag ka, masayang bati niya, sinusubukang itago ang kabang nararamdaman. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang masayang boses ng kanyang kapatid. Isang humihikbing tinig ang sumagot, basag at puno ng pag-aalala. Eteti. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Thea. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Okay lang ba si inay? Si inay, okay lang siya, ate. Humihikbi ang kapatid niya. Ate Thea, kailangan mong umuwi. Si Kuya Leo may iba na siya. Mula sa kanyang kinaupuan, narinig ni Marco ang bawat salita. Si Kuya Leo may iba na siya. Nakita niya kung paano nanigas si Althea. Kung paano dahan-dahang nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay, bumagsak sa makapal na karpet ng walang tunog. Nakita niya ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha nito, na para bang sinipsip ng isang hindi nakikitang puwersa ang lahat ng buhay dito. Hindi ito gumalaw. Hindi ito nagsalita. Nakatayo lang ito roon, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, na para bang ang kaluluwa nito ay biglang humiwalay sa kanyang katawan. Isang parte ni Marco ay gustong manlibak. I told you so, iyan ang gustong isigaw ng mapanirang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging nasanay ng manakit ng iba para lang makaramdam ng kahit anong kontrol. Ngunit may isa pang parte sa kanya, isang parte na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng galit at pagkamuhi sa sarili na nakaramdam ng iba. Awa. Isang pamilyar na kirot. Dahil alam na alam niya ang itsurang iyan. Iyan ang itsura niya noong unang beses niyang makita ang kanyang sarili sa salamin pagkatapos ng aksidente. Iyan ang itsura niya noong sinabi sa kanya ng mga doktor na baka hindi na siya makalakad muli. At iyan ang eksaktong itsura niya noong araw na pumasok si Katrina sa kanyang silid sa ospital, hindi para alagaan siya, kundi para isauli ang singsing na ibinigay niya. I'm sorry, Marco. I can't do this, sabi nito noon, ang mga mata ay puno ng pagkaawa, na mas masakit pa kaysa sa pagkamuhi. Sa loob ng maraming gabi, narinig ni Marco ang mga hikbi ni Thea mula sa kabilang kwarto. Hindi ito malakas na pag-iyak. Ito ay tahimik, pigil, na mas lalong nakakadurog ng puso. Ang tunog ng isang taong sinusubukang maging matatag kahit durog na. At sa bawat hikbi, isang bagay na kakaiba ang gumagalaw sa loob niya. Inis. Isa sarili niya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, gusto niyang may gawin. Gusto niyang tumayo, puntahan ito, at sabihing tumigil na ito sa pag-iyak. Ngunit hindi niya magawa. Dahil ang mga paa niyang walang silbi ay isang paalala ng kanyang sariling kahinaan. Kinabukasan, lumabas si Thea mula sa kanyang silid. Maputla ang kanyang mukha at namumugto ang kanyang mga mata, ngunit nakasuot siya ng kanyang uniforme. Nakaayos ang kanyang buhok. Isang maskara ng propesyonalismo ang suot-suot niya, ngunit nakikita ni Marco ang mga bitak dito. Inilapag nito ang almusal sa kanyang harapan. Isang tortang talong, sinangag at mainit na kape. Ang paborito niya, na nalaman nito sa isa sa mga araw na hindi sinasadya ay nasabi niya. Hindi ako gutom, sabi ni Marco, ang boses ay kasing lamig ng dati. Hindi sumagot si Thea. Hinanda lang nito ang kanyang mga gamot at inilagay sa tabi ng kanyang plato. Akma na itong aalis nang biglang magsalita si Marco, na ikinagulat maging ng sarili niya. Hindi mo kailangang magpanggap. Napahinto si Thea. Dahan-dahan itong lumingon, ang mga mata ay nagtatanong. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lang, ulit ni Marco, mas mahina na ang boses ngayon. Alam ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Thea. Tapos isa pa. At isa pa. Ang maskarang pinipilit niyang isuot ay biglang nabasag. Napahagulhol siya, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, ang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Hindi alam ni Marco ang gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon.
Ang tanging alam niya ay manakit at itulak palayo ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya magawang manlibak. Nananatili siyang nakaupo sa kanyang wheelchair, pinapanood ang babaeng nag-alaga sa kanya sa kabila ng kanyang kasamaan, na ngayon ay wasak na wasak sa kanyang harapan. Lumipas ang buong araw na parang isang panaginip. Ang bigat ng kalungkutan ay bumalot sa buong bahay. Pagsapit ng gabi, lalong naging mabigat ang lahat. Kumatok si Marco sa pinto ng kwarto ni Thea. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Bukas ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang wheelchair papasok. Nakita niya si Thea, nakaupo sa sahig sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga mata nito ay tuyo na, ngunit ang sakit ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang mukha. Umalis ka na, sabi nito, ang boses ay walang buhay. Hindi sumunod si Marco. Itinulak niya ang kanyang wheelchair hanggang sa mapantayan niya ito. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakatingala dito. Magkalebel sila. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng sakripisyo ko para lang sa wala, bulong ni Thea, mas para sa sarili niya kaysa kay Marco. Niloko niya ako. Ang tanga-tanga ko. Hindi ka tanga, sabi ni Marco, ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig. Nagtiwala ka lang. Tumingin si Thea sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Alam ko ang pakiramdam, dagdag ni Marco, ang boses ay halos isang bulong. Ang iwanan ng taong akala mo ay mananatili sa tabi mo habang buhay. Hindi nila namalayan ang oras. Nagbahagi sila ng mga kwento ng kanilang mga basag na puso. Ikinuwento ni Marco ang tungkol kay Katrina. Ikinuwento ni Thea ang tungkol sa mga pangarap niya kasama si Leo. 2 taong sugatan, naghahanap ng karamay sa dilim. Sa isang punto, dahan-dahang inabot ni Thea ang kamay ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang paghawak nito ay nagbigay ng isang kuryenteng hindi pa nararamdaman ni Marco noon pa man. Nagkatinginan sila. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Ang sakit at pangulila ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas mapusok. Hindi na nila alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang nila ay ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan, naging paghahanap ng karamay, at nagtapos sa isang bugso ng damdaming matagal na nilang ikinukubli. Isang halik ng pagsuko. Ang gabi ay lumalim at ang 2 basag na kaluluwa ay naging isa. Pagsikat ng araw, unang nagising si Thea. Ang liwanag na tumatago sa bintana ay tila isang malupit na paalala. Napabangon siya. Nasa tabi niya si Marco, mahimbing na natutulog. Ang mga pilat sa mukha nito ay tila hindi na gaanong nakakatakot sa sikat ng umaga. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Anong ginawa ko? Anong ginawa namin? Ang sumunod na umaga ay binalot ng isang nakakabinging hiya. Dahan-dahang gumapang si Thea palabas ng kama ni Marco, pinipigilan ang bawat paghinga, na para bang ang kahit anong ingay ay gigising sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang init ng katawan nito na naiwan sa kanyang balat ay tila isang tatak, isang paalala ng kanilang pagsuko sa kahinaan kagabi. Mula noon, isang hindi nakikitang pader ang muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas makapal kaysa dati. Ang mga pagkain nila ay tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Ang mga mata nila ay laging nakaiwas, nakatuon sa pagkain, sa bintana, sa kahit saan, huwag lang sa isa't isa. Ang dating propesyonal na distansya ay napalitan ng isang kirot na puno ng pagsisisi at pag-aalinlangan. Para kay Thea, ang bawat araw ay isang paglalakad sa alambre. Ang kanyang mga kilos ay naging mas maingat, ang kanyang mga salita ay mas tinitimbang. Pilit niyang ibinabalik ang lahat sa dati, ngunit paano mo ibabalik ang isang bagay na nabasag na? Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bigat sa pagitan nila ay hindi nawawala. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Marco sa kanyang physical therapy, isang biglaang pagkahilo ang naramdaman niya. Napakapit siya sa handrail ng therapy bars para suportahan ang sarili. Okay ka lang, tanong ni Marco, ang boses ay nag-aalala. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na direkta siyang kinausap nito tungkol sa isang bagay na hindi trabaho. Okay lang ako, sir, mabilis na sagot ni Thea, umiiwas ng tingin. Nahilo lang siguro ako. Kulang lang sa tulog. Ngunit hindi lang iyon.
Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang madalas na pagkahilo sa umaga. Ang biglaang pagkasuklam niya sa amoy ng kape na dati ay paborito niya. At ang pinaka-nakakabahala sa lahat, ang kanyang buwanang dalaw ay hindi pa dumarating. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema, isang takot na mas malala pa kaysa sa naramdaman niya noong malaman niyang niloko siya ni Leo. Hindi. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Impossible. Pero alam niyang hindi imposible. Alam niya na ang isang gabing iyon ng pagsuko ay maaaring may dalang kahihinatnan na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinakabahan, nagpaalam siyang pupunta sa grocery store. Ngunit sa halip na pagkain ang bilhin, ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa isang pharmacy. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa estante, isang pregnancy test kit. Itinago niya ito sa ilalim ng mga biniling gulay at prutas, na para bang isang kontrabando. Pag-uwi sa mansyon, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Hinintay niyang pumasok si Marco sa silid nito para sa kanyang afternoon nap. Pagkatapos, dahan-dahan siyang pumasok sa banyo ng kanyang kwarto. Ang maliit na kahon ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Sinunod niya ang instructions na nakasulat sa kahon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Nakatitig lang siya sa maliit na bintana ng plastic device, nagdarasal, umaasa, natatakot. At pagkatapos, lumitaw ito. Una, isang guhit. Salamat, Diyos ko. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang lubos na ginhawa, isang pangalawang guhit ang dahan-dahang lumitaw. Malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. Hanggang sa ito ay naging kasing linaw ng una. Dalawang guhit. Dalawang pulang guhit. Napaurong si Thea, napasandal sa malamig na pader ng banyo. Ang pregnancy test ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang mahinang kalansing sa sahig. Hindi. 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 Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na para bang ang pagtanggi ay kayang baguhin ang katotohanan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang buhay. Isang buhay ang nabubuo sa loob niya. Ang bunga ng isang gabing puno ng kalungkutan at pagkakamali. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Una, ang kanyang pangarap para sa pag-ibig. Ngayon, ang kanyang pangarap para sa isang simpleng kinabukasan. Ano ang sasabihin niya sa kanyang pamilya? Ano ang gagawin niya? At si Marco. Diyos ko, si Marco. Paano niya sasabihin ito sa lalaking kinatatakutan at kasabay na kinaawaan niya? Sa lalaking amo niya? Nakatayo lang siya roon, tulala, ang mga mata ay nakapako sa dalawang pulang guhit sa sahig. Ang dalawang pulang guhit na nagsisilbing hatol sa kanyang kapalaran. Ang isip niya ay blanko, ang puso niya ay puno ng isang nakakaparalisang takot. Habang siya ay nakatayo roon, nawawala sa sarili, isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang boses ni Marco. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan. Napatakip si Thea sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang doorknob ay dahan-dahang umikot. Hindi niya ito na-lock. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa sahig, sa maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng kanyang malaking sikreto. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair sa tiles, papalapit ng papalapit sa kanya. At alam niya, sa sandaling iyon, tapos na ang lahat ng pagtatago. Nang makita ni Marco ang dalawang pulang guhit sa maliit na piraso ng plastik sa sahig, ang unang pumasok sa kanyang isip ay isang salita, imposible. Kasunod nito ang isa pa, gulo. Ang kanyang buhay ay isa ng kumunoy ng mga komplikasyon. Isang katawang wasak, isang kinabukasang malabo. At ngayon, ito. Isang bata. Ang bunga ng isang gabing kahinaan at kalungkutan. Otomatikong kumuyom ang kanyang kamao. Ang galit na matagal na niyang kasama ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, magwala, basagin ang lahat ng bagay na abot ng kanyang kamay. Ano to? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Hindi niya tinitingnan si Thea.
Ang mga mata niya ay nakapako sa pregnancy test na para bang iyon ang kaaway. Hindi sumagot si Thea. Narinig lang niya ang isang pigil na hikbi. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, isang takot na hindi niya pa nakikita dati, kahit noong mga unang araw na sinisigawan at tinatratong basura niya ito. Ngayon, ang takot na iyon ay hindi para sa sarili nito, kundi para sa nilalang na nasa sinapupunan nito. At para sa kanya. Takot ito sa kanya. Isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa puso ni Marco. Sa isang iglap, nasuka siya sa sarili niya. Walang sinabing salita, marahas niyang pinaikot ang kanyang wheelchair at mabilis na lumabas ng banyo, iniwan si Thea na umiiyak mag-isa. Isinara niya ang pinto ng kanyang silid ng malakas, ang lagabog ay umalinggaw sa buong bahay. Nag-iisa sa dilim ng kanyang kwarto, ang isip niya ay isang magulong bagyo. Isang anak. Magkakaanak ako. Ang ideya ay nakakatakot. Paano siya magiging ama? Isa siyang lumpo. Isang halimaw na may pilat sa mukha. Isang taong hindi kayang alagaan kahit ang sarili niya. Anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa isang bata? Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng Z, ang pamilyar na mukha ng isang estranghero na puno ng galit at pilat ang tumitig pabalik sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang sarili, isang bagong isipan ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isip, na parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang anak. Hindi lang ito isang komplikasyon. Ito ay isang responsibilidad. Isang dahilan. Sa loob ng mahigit isang taon, ang buhay niya ay umikot lang sa kanyang mga pilat, sa kanyang mga binti na ayaw gumalaw, sa galit niya sa mundo. Nabuhay siya sa nakaraan, sa mga alaala ng buhay na ninakaw sa kanya. Ngunit ang batang ito hindi ito bahagi ng nakaraan. Ito ay ang hinaharap. Isang tao na mangangailangan sa kanya. Hindi dahil sa pera niya, hindi dahil sa pangalan niyang imperial. Kundi dahil tatay niya ito. Naalala niya ang pag-aalaga ni Thea. Ang pasensya nito sa kabila ng kanyang kasamaan. Ang tapang nito sa kabila ng sarili nitong mga problema. Ang babaeng iyon ay magiging isang mabuting ina. At nararapat sa kanya ang isang taong sasamahan siya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyon na nagpatahimik sa bagyo sa kanyang isipan. Dahan-dahan, muli niyang pinaikot ang kanyang wheelchair at lumabas ng silid. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto ni Thea. Nang bumukas ito, nakita niya si Thea na nakaupo sa gilid ng kama, ang mukha ay basang-basa ng luha. Nang makita siya nito, isang bagong takot ang gumuhit sa mukha nito, na para bang naghahanda na ito sa mga masasakit na salitang sasabihin niya. Itinulak ni Marco ang kanyang wheelchair papasok, huminto sa harapan nito. Huminga siya ng malalim. Thea, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon, halos hindi niya makilala. Napapikit si Thea, na para bang hinihintay ang hatol. Inabot ni Marco ang kamay nito. Nagulat si Thea sa ginawa niya, ngunit hinayaan niya ito. Ang mga daliri nito ay malamig at nanginginig. Huwag kang matakot, sabi ni Marco, tinititigan ito sa mata. Pananagutan ko ito. Napatingin sa kanya si Thea, hindi makapaniwala. Hindi lang ito, paglilinaw ni Marco at hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Pananagutan kita at ang anak natin. Sa pagbanggit niya ng salitang kinatin, isang bagay ang nagbago. Ang takot sa mga mata ni Thea ay unti-unting napalitan ng pagtataka, at pagkatapos ay ng luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa ginhawa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang mga basag na pangarap at mga pagkakamali, isang bagong pag-asa ang sumibol. Isang pakiramdam na matagal nang hindi naramdaman ni Marco ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang pag-angat sa gilid ng kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, ngumiti si Marco. Isang totoong ngiti. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Napanganga si Thea habang nakikita ang transformasyon sa mukha ng lalaking kinatatakutan niya. Sa likod ng mga pilat, sa likod ng halimaw, nakita niya ang isang sulyap ng dating Marco Imperial, ngunit mas mailalim, mas may kahulugan. Habang ang dalawa ay nakatitig sa isa't isa, sa isang bihirang sandali ng kapayapaan at pag-asa, biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang malakas at mapilit na tunog ay tila isang panghihimasok sa kanilang munting mundo. Dahil trabaho pa rin niya, si Thea ang tumayo para sagutin ito.
Hello, Imperial Residence. Ibinigay nito ang telepono kay Marco. Ang mommy mo. Kinuha ni Marco ang telepono, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Ma! Marco, anak. I have wonderful news, masiglang sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng kagalakan na bihira niyang marinig. Mag-ayos ka, Marco. May bisita tayong darating para sa dinner. Isang napaka-espesyal na bisita. Napakunot ang noo ni Marco. Sino, ma? Narinig niya ang ngiti sa boses ng kanyang ina. Si Katrina, babalik na siya. Ang pangalang iyon, Katrina, ay nanatiling nakalutang sa hangin na parang isang makamandag na pabango na unti-unting pumupuno sa buong silid. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Marco. Ang pag-asa na sandaling sumilay sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na anino. Nakita ni Thea ang pagbabago at ang munting bula ng kaligayahan na nagsimulang mabuo sa kanyang puso ay biglang pumutok. Sino si Katrina? Ang pangalan ay parang isang multo mula sa nakaraan ni Marco, isang multo na may kapangyarihang burahin ang kasalukuyan. Maghanda ka, Thea, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Ang nanay ko gagawin niya ang lahat para sa babaeng yan. Ang hapunan ay inihanda na parang para sa isang reyna. Ang pinakamahusay na mga pinggan ay inilabas. Ang pinakamamahaling alak ay binuksan. Si Ingres Imperial, ang ina ni Marco, ay personal na nag-ayos ng mga bulaklak sa mesa, ang mukha ay nagliliwanag sa pananabik. At si Thea, siya ay naging isang anino sa sarili niyang kwento. Siya ang nag-ayos ng mga kubyertos. Siya ang nagsali ng tubig sa mga baso. Siya ang tumulong kay Marco na magbihis ng mas disenteng damit. Isang taga-alaga. Isang empleyado. Habang ang buong bahay ay naghahanda para sa pagdating ng isang bisita, siya ay unti-unting nagiging invisible. Eksaktong 7:00 ng gabi, isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Unang bumukas ang pinto ng bahay. Si Tigres Imperial, na may ngiting abot-tenga, ang sumalubong. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng kotse. At lumabas si Katrina Sandoval. Napatigil si Thea sa kanyang kinatatayuan sa may pasilyo. Ang babae ay perpekto. Mula sa kanyang makintab na itim na buhok na umaalon sa kanyang mga balikat, sa kanyang suot na eleganting pulang bestida na bumabagay sa kanyang balingkinitang katawan, hanggang sa kanyang mga matang nangungusap ng kumpiyansa at kapangyarihan. Siya ang uri ng babae na nakikita mo sa mga pabalat ng magasin. Siya ang uri ng babae na nababagay sa pangalang imperial. Lahat ng bagay na hindi si Thea. Katrina, Hija. You look stunning, masayang bati ni Ingres Imperial, yumakap ng mahigpit. Tita, I missed you, sagot ni Katrina, ang boses ay kasing tamis ng pulot. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa sala, at sa wakas ay tumama kay Marco, na nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa fireplace. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa perpekto niyang mga labi. Lumakad siya palapit dito, ang bawat hakbang ay puno ng grasya. Yumuko siya at niyakap si Marco. Marco. I'm so sorry. I'm back now. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Si Katrina at si Ingres Imperial ang nag-usap. Nagbaliktanaw sila sa kanilang mga biyahe sa Europa, sa mga party na dinaluhan nila, sa mga taong kilala nilang pareho. Si Thea at Marco ay naging mga manonood lang. Naaalala mo ba, Marco, noong nasa Paris tayo, sabi ni Katrina, ang kamay ay bahagyang dumadampi sa braso ni Marco. Nangako ka sa akin na babalik tayo doon. Sinubukan ni Marco na isali si Thea sa usapan. Si Thea ang nag-aalaga sa akin ngayon, mamula siya sa Batangas. Ninisian lang siya ni Katrina, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Thea na para bang ngayon lang siya napansin. Oh, and who is this? Tanong nito, ang tono ay matamis ngunit may bahid ng pagmamaliit. The new help. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya at itinuon ang atensyon sa kanyang plato. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanya na parang isang karayom. Ang tulong. Iyon lang ang tingin nila sa kanya. She's the nurse, Katrina, madiing sagot ni Marco, ang panga ay naninigas. Natawa lang si Katrina. Of course. Nurse. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Thea ng mga pinagkainan sa kusina,
narinig niya ang mga boses mula sa sala. Tita, I really want to fix things, sabi ni Katrina. Gagawin ko ang lahat para bumalik sa dati ang lahat. I know, Hija, sagot ni Empress Imperial. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. We will get everything back in order. Ibabalik natin sa ayos ang lahat sa paraang dapat. Ang puso ni Thea ay lumubog. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng kiayos. At sa ayos na iyon, wala siyang lugar. Akma na sana siyang babalik sa kusina nang harangin siya ni Katrina sa pasilyo. Mag-isa lang sila. Ang matamis na ngiti na ipinapakita nito sa lahat ay biglang naglaho. Ang natira ay isang malamig at mapanuring tingin. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay halos isang bulong, ngunit puno ng lason. Alam kong may nangyari sa inyo ni Marco, sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, na para bang kaya nitong basahin ang kanyang kaluluwa. Nakikita ko sa mga mata ninyo. Isang pagkakamali, siguro. Isang sandali ng kahinaan. Hindi nakasagot si Thea. Huwag kang umasa, dagdag pa ni Katrina, ang bawat salita ay isang patalim. Huwag kang mangarap. Dahil kahit anong mangyari, sa huli, akin lang siya. Ang mga salita ni Katrina ay parang laso na nanuot sa sistema ni Marco. Akin lang siya. Kinabukasan, hinanap niya si Katrina. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang linawin ang lahat. Hindi na siya ang dating Marco na kayang laruin nito. Mayroon na siyang pananagutan. Mayroon ng Thea. At mayroon ng isang batang paparating. Nakita niya ito sa library, nagbabasa ng isang libro na halatang hindi naman talaga binabasa. Katrina, we need to talk, sabi ni Marco, itinutulak ang kanyang wheelchair papasok. Ngumiti ito, isang perpektong ngiti na hindi na kayang lokohin si Marco. Of course, Marco. What is it? Umalis ka na, diretsong sabi ni Marco. Walang paligoy-ligoy. Tapos na tayo. Matagal na. Ang pagbalik mo dito ay wala ng saysay. Ang ngiti sa mga labi ni Katrina ay bahagyang naglaho. Napalitan nito ng isang ekspresyon ng pagkagulat at sakit, isang ekspresyon na alam ni Marco ay isang magaling na pag-arte. Ganoon na lang ba yon, Marco, sabi nito, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Pagkatapos ng lahat. Dahil ba sa nurse na iyon? Isang pansamantalang aliw lang ba siya, Marco? Sabihin mo sa akin. Wala kang pakialam doon, madiing sagot ni Marco. Ang mahalaga, may responsibilidad na ako sa kanya. Isang responsibilidad na hindi ko tatalikuran. Tumayo si Katrina. Lumakad ito palapit sa kanya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Paano naman ang responsibilidad mo sa akin, Marco? Paano naman ang responsibilidad mo sa atin? Napakunot ang noo ni Marco. Anong pinagsasabi mo? Biglang umiyak si Katrina. Isang tahimik ngunit nakakadurog na pag-iyak. Dahan-dahan, binuksan nito ang kanyang mamahaling handbag. Mula sa loob, may kinuha itong isang bagay. Isang pregnancy test. May 2 pulang guhit. Hindi ako makaalis, Marco, sabi nito habang nanginginig, iniaabot sa kanya ang maliit na piraso ng plastik. Dahil mayroon tayong anak. Ang mundo ni Marco ay biglang huminto sa pag-ikot. Nakatitig siya sa pregnancy test, pagkatapos ay sa mukha ni Katrina na basang-basa ng luha. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng hindi totoo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakakakita ng ebidensya. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya ay isang bulong. Noong gabi bago ang aksidente mo, Marco, humihikbing paliwanag ni Katrina. Naaalala mo ba? Nag-away tayo pero nagkabati rin. Nalaman ko lang ilang linggo pagkatapos kitang iwan. Natakot ako, Marco. Gulong-gulo ang isip ko. Akala ko kaya kong palakihin ang anak natin ng mag-isa. Pero hindi ko pala kaya. Bumalik ako para sa'yo para sa pamilya natin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang gabi bago ang aksidente. Isang gabing malabo sa kanyang alaala, isang gabing puno ng alak at matinding emosyon. Posible ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya, ang isip ay naghahanap ng butas sa kwento nito. Dahil duwag ako, sigaw ni Katrina, ang kanyang pag-arte ay perpekto. At dahil ayokong isipin mo na ginagamit ko ang bata para bumalik sa'yo.
Pero ngayon na nakita ko na may iba ka ng kinahuhumalingan, wala na akong pagpipilian. Mula sa kanyang bag, kumuha pa ito ng isang nakatuping papel. Isang sonogram. Tingnan mo, Marco, sabi nito, inilalatag ang papel sa kandungan niya. Iyan siya. Ang anak natin. Tinitigan ni Marco ang maliit na itim at puting imahe. Isang maliit na hugis. Isang tibok ng puso. Ang kanyang isip ay nag-aapoy. 2 babae. 2 pagbubuntis. 2 anak. Ito ay isang bangungot. Isang bangungot na hindi niya matakasan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng minahal niya ng sobra, ngunit iniwan siya sa pinakamasamang yugto ng kanyang buhay. O ang babaeng nag-alaga sa kanya, ngunit halos hindi pa niya kilala? Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang pinto ng library ay bumukas. Marco, anak. Katrina. Ang boses ng kanyang ina. Pumasok si Iris Imperial, ang mukha ay nag-aalala. Nakita niya ang umiiyak na si Katrina, ang sonogram sa kandungan ni Marco, at ang naguguluhang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Walang nagsalita. Si Katrina ay yumuko lang at mas lalong humagulgol. Sa isang kilos na puno ng drama, pinulot ni Iris Imperial ang sonogram. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos Koji. Bulong niya, napatingin kay Katrina, pagkatapos ay kay Marco. Magkakaapo na ako. Isang Imperial. Ang kagalakan sa mukha ng kanyang ina ay hindi maikakaila. Agad niyang niyakap si Katrina, na para bang ito ang anak na matagal na niyang nawala. Hisa, bakit hindi mo agad sinabi? We need to celebrate. Ito na ang hinihintay ko. Ang magpapatuloy ng pangalan ng pamilya. Tumingin si Iris Imperial kay Marco, ang mga mata ay matigas na ngayon. Marco, this changes everything. Ang batang ito ang priority. Ang batang ito ang mag-aayos ng lahat. Ang Sandoval at Imperial magiging isang pamilya. Naiintindihan mo ba? Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga kadena na ipinupulupot sa kanyang mga braso at binti. Ang pamilya. Ang pangalan. Ang responsibilidad. Sa gitna ng eksenang iyon, ang nagagalak niyang ina, ang umiiyak na si Katrina, isang anino ang nahagip ng kanyang mga mata sa maisiwang ng pinto. Si Thea. Nakatayo ito roon, ang mukha ay kasing putla ng papel. Narinig niya ang lahat. Ang isang kamay nito ay nakatakip sa kanyang bibig, ang isa naman ay nakahawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ang sarili nitong sikreto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Thea, nakita ni Marco ang isang bagay na mas masahol pa sa galit o selos. Nakita niya ang pagkabigo. Ang unti-unting pagkamatay ng tiwala. Si Marco ay napagitnaan. Sa isang banda, si Katrina, hawak-hawak ang i-anak nila na sinusuportahan ng buong bigat ng pangalan at pamilya niya. Sa kabilang banda, si Thea, tahimik na nakatayo sa dilim, dala-dala ang isang pangakong binuo nila mula sa abo ng kanilang mga kalungkutan. Ngunit ang sigaw ng dugo at tungkulin ay mas malakas. Ang presyon mula sa kanyang ina ay mas mabigat. Ang pagkalito ay naging isang laso na kumalat sa kanyang buong sistema. Ang mundo niya ay umiikot at sa gitna ng lahat, kailangan niyang pumili. Hindi na hinintay ni Thea ang sagot. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Marco na puno ng pagkalito at pagkakasala, at ang sa kanya na puno ng nabasag na pag-asa, alam na niya. Alam na niya ang magiging desisyon nito bago pa man ito sabihin. Dahan-dahan, tumalikod siya mula sa siwang ng pinto. Ang bawat hakbang pabalik sa kanyang silid ay parang isang paglalakbay sa putikan. Ang kanyang mga binti ay mabigat, ang kanyang puso ay isang piraso ng yelo sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak. Tapos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang nakakamanhid na pakiramdam, isang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pagpasok sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto. Hinila niya ang kanyang maleta mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ang aparador at isa-isang inilagay ang kanyang mga damit sa loob ng maleta. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, halos parang isang robot. Walang emosyon. Ito lang ang tanging paraan para hindi siya gumuho. Ano ang inaasahan mo, Thea? Tanong niya sa sarili. Napipiliin ka niya? Isang hamak na nurse.
Laban sa isang Katrina Sandoval? Laban sa ina niya? Laban sa isang tagapagmana? Ang katotohanan ay isang sampal. Siya ang ekstra sa kwentong ito. Siya ang pagkakamali. Siya ang lihim na kailangang itago. At ang anak niya ay bunga ng isang lihim. Isang malamig na determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang maging isang kahihiyan ang kanyang anak. Hindi niya ito palalakihin sa anino ng ibang pamilya. Kung kailangang mag-isa, gagawin niya. Uwi siya. Uwi sila. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Ang boses ni Marco. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Nakita niya ito sa kanyang wheelchair, ang mukha ay isang maskara ng pagdurusa. Sa likod nito, nakatayo si Enrique Imperial, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, ang boses ay paos. Wala na tayong kailangang pag-usapan, sagot ni Thea, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Thea, please tea. Pinili mo na siya, Marco, sabi ni Thea, hindi inalis ang tingin sa mga mata nito. Narinig ko. At naiintindihan ko. Ang kalmadong pagtanggap niya ay tila mas lalong nagpahirap kay Marco. Hindi ganoon kadali. Hindi. Ganoon lang kadali, giit ni Thea. Siya ang nararapat sa'yo. Sa pamilya mo. Sa pangalan mo. Ako. Isa lang akong empleyado dito. Ipinagdiinan niya ang huling salita. Isang paalala sa kanilang dalawa kung saan siya dapat lumugar. Magkano ang kailangan mo? Ang boses ay hindi galing kay Marco, kundi kay Enrique Imperial. Malamig. Mapanghusga. Na para bang si Thea ay isang problema na kayang ayusin ng pera. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Thea si Enrique Imperial. Isang ngiti, isang malungkot at mapait na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala po akong kailangan sa inyo, sabi niya ng may dignidad. Hindi mabibili ng pera ninyo ang lahat. Tinalikuran niya sila at bumalik sa loob ng kanyang silid. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang panulat. Aalis na ako. Huwag mo kaming hanapin. Iyon lang. Maikli ngunit malinaw. Itinupi niya ito at ipinatong sa ibabaw ng kanyang kama. Isinara niya ang kanyang maleta. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Tayo na, anak, bulong niya. Uwi na tayo sa Batangas. Doon, hindi tayo magiging isang pagkakamali. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na siya lumingon. Dala-dala ang kanyang maleta, dumaan siya sa likod bahay para hindi na makita ng kung sino paman. Naglakad siya palabas ng malaking gate ng mansyon, ang lugar na sandaling naging saksi sa kanyang pag-asa at sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa isang kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin, ngunit isang kinabukasang pag-aari niya. Nang makarating siya sa airport, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Habang nakaupo sa waiting area, umiyak siya ng tahimik. Umiyak siya para sa pag-ibig na nawala, para sa tiwalang nasira, at para sa batang nasa sinapupunan niya na lalaking walang ama. Nang tawagin ang kanyang flight, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, hinila ang kanyang maleta, at naglakad patungo sa eroplano. Habang umaangat ang eroplano mula sa lupa, sumilip si Thea sa bintana. Ang mga ilaw ng California ay unti-unting lumiliit, na parang mga bituin na isa-isang namamatay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Uwi na siya. Mag-isa. 5 taon. Para sa iba, ang 5 taon ay isang mahabang panahon. Ngunit para kay Marco, ang 5 taon ay parang isang araw lang na paulit-ulit. Isang araw na puno ng katahimikan, pagsisisi, at isang malaking espasyo sa kanyang tabi na hindi kayang punan ng kahit sino. Ikinasal sila ni Katrina sa isang marangyang seremonya na dinaluhan ng lahat ng importanteng tao sa lipunan. Isang perpektong kasal sa mata ng lahat. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga kamera, ang kanilang pagsasama ay isang malamig na kasunduan. Sa unang taon, umasa si Marco. Umasa siyang lalaki ang tiyan ni Katrina. Umasa siyang maririnig ang tibok ng puso ng kanyang ianak. Ngunit laging may dahilan si Katrina. Delikado ang pagbubuntis ko, Marco. The doctor said I need to be careful.
O kaya naman, nag-spotting ako. I need to rest see. Hanggang sa isang araw, isang itrahedya ang nangyari. Umuwi si Katrina na umiiyak, sinasabing inawalat na ang bata. Isang miscarriage. Walang nakitang ebidensya ang mga doktor, ngunit ang sabi ni Katrina ay sa bahay ito nangyari. Si Hindres Imperial ay nagluksa. Si Marco ay nakaramdam ng isang kakaibang kawalan. Ngunit hindi ito ang kawalan para sa isang batang hindi naman talaga niya naramdaman. Ito ay ang kawalan para sa isa pang batang baka nga ay totoo. Sa paglipas ng mga taon, bumuti ang kalagayan ni Marco. Sumailalim siya sa sunod-sunod na operasyon sa mukha. Ang mga pilat ay naroon pa rin, ngunit hindi na kasing halimaw ng dati. Naging mga guhit na lang sila, mga paalala ng isang laban na kanyang pinagdaanan. At ang kanyang mga binti. Sa pamamagitan ng walang katapusang physical therapy, sa tulong ng mga bakal na brace, at sa isang determinasyong hinugot niya mula sa isang mukhang hindi niya malimutan, nagawa niyang tumayo. At pagkatapos, humakbang. Ang unang hakbang niya ng walang saklay ay isang tagumpay. Si Hindres Imperial at Katrina ay pumalakpak. Ngunit habang nakatayo si Marco sa sarili niyang mga paa, ang isip niya ay nasa isang lugar na malayo. Sana makita mo to, Dea. Hindi niya alam kung nasaan ito. Pagkatapos nitong umalis, sinubukan niya itong hanapin. Ngunit parang bula itong naglaho. Ang agency ay walang record ng forwarding address nito. Ang pamilya nito sa Batangas ay lumipat na raw ng tirahan. Ang pangalang Althea Reyes ay naging isang multo. Ang buhay niya kasama si Katrina ay isang magandang kasinungalingan. Nakatira sila sa iisang bahay, natutulog sa magkahiwalay na silid. Ngumingiti sila sa mga party, ngunit hindi nag-uusap kapag sila na lang dalawa. Si Marco ay naging VP ng kanilang kumpanya. Pinalago niya ito. Ngunit ang tagumpay ay walang lasa. Ang kanyang mga gabi ay laging nagtatapos sa isang baso ng alak at sa isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya, nasaan ka na? Kamusta na kayo ng anak natin? Isang gabi, umuwi si Marco ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang bahay ay tahimik. Aakyat na sana siya sa kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Katrina mula sa library. Nakikipag-usap ito sa cellphone. I know, right? Ang galing ng acting ko for 5 years. Narinig ni Marco ang malakas nitong tawa, isang tawa na walang halong pagkukunwari. Of course, wala talagang miscarriage. Paanong magkaka-miscarriage kung wala namang baby in the first place? That fake sonogram was the best investment ever made. Napatigil si Marco sa labas ng pinto, ang kamay ay naninigas sa doorknob. Ang bawat salita ni Katrina ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang mga tainga. Naman, patuloy ni Katrina sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Si Marco. Oh, he bought it hook, line, and sinker. The guilt-ridden fool. At ang nanay niya? Mas lalo pa. They were so desperate for an heir, they would have believed anything. Ngayong stable na ulit ang company namin at secure na ang posisyon ko, who cares? The plan worked perfectly. Isang tawa ulit. Isang tawa na ngayon ay parang tunog ng nababasag na salamin sa pandinig ni Marco. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang silid ay biglang umikot. 5 taon. 5 taon ng kanyang buhay ang itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang pagpili niya. Ang sakit na idinulot niya kay Thea. Ang anak niya na hindi niya nakita. Lahat dahil sa isang peking sonogram. Lahat dahil sa isang perpektong plano. Isang nakakabinging ingay ang namuo sa kanyang isipan. Ang galit, isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya pagkatapos ng aksidente, ay biglang bumuhos na para bang isang dam na sumabog. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ang pinto ng library. Napatalon si Katrina sa gulat, ang cellphone ay halos malaglag mula sa kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng purong takot nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Marco, anong ginagawa mo dito? Nauutal niyang tanong. Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Ang mga binti na dati walang silbi ay ngayon ay nagdadala sa kanya patungo sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Narinig ko ang lahat, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot.
Namutla si Katrina. Marco, let me explain me. Explain what? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay sa wakas ay sumabog, umalinggaw sa buong silid. Explain mo kung paano mo ako ginawang tanga sa loob ng 5 taon. Explain mo kung paano mo sinira ang buhay ko para lang sa pera. Explain mo kung paano ko itinaboy ang tunay kong pamilya para sa isang kasinungalingan. Umiling-iling si Katrina, ang mga luha ng buhaya ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. No, Marco, hindi totoo yan. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang bisa ang kanyang mga luha. Kinuha ni Marco ang isang folder mula sa kanyang briefcase na nakapatong sa isang mesa. Inihagis niya ito sa harapan ni Katrina. Ano to? Nanginginig na tanong ni Katrina. Divorce papers, malamig na sagot ni Marco. Signed. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. You can't do this. Tapos na tayo, sabi ni Marco, ang boses ay walang anumang emosyon. Tinalikuran niya ito, naglakad patungo sa pinto. Tapos na ang lahat ng kasinungalingan mo. Huminto siya sa may pintuan at lumingod sa huling pagkakataon. Hahanapin ko ang mag-ina ko. Matapos ang halos 1 taon ng paghahanap na parang paghahanap ng isang karayom sa dayami, sa wakas ay nakuha ni Marco ang address. Isang pirasong papel na naglalaman ng pangalan ng isang maliit na bayan sa Batangas. Ang kanyang huling pag-asa. Walang private jet. Walang grand entrance. Isang commercial flight patungong Maynila at isang nirerentahang kotse na minaneho niya mag-isa sa loob ng ilang oras. Pinagpalit niya ang kanyang mamahaling suit para sa isang simpleng t-shirt at maong, isang pagtatangkang itago kung sino siya, o marahil, isang pagtatangkang maging karapat-dapat sa mundong papasukin niya. Ang hangin na sumalubong sa kanya pagbaba niya ng kotse ay ibang-iba sa malamig at artipisyal na hangin ng California. Dito, ang hangin ay may dalang amoy ng alat ng dagat at ng tuyong isda. Ang ingay ay hindi galing sa mga busina ng kotse, kundi sa sigawan ng mga batang naghahabulan sa maalikabok na kalsada at sa tunog ng mga bangkang dimotor na papalaot. Ang mga bahay ay simple, karamihan ay gawa sa kahoy at yero, na may mga nakasampay na damit sa harapan. Ang mga asong kalye ay malayang gumagala. Ito ang mundo ni Thea. Isang mundong napakalayo sa gintong hawla kung saan niya ito unang nakilala. Hawak ang pirasong papel, naglakad si Marco. Ang kanyang mga binti, na dati ay simbolo ng kanyang kabiguan, ay nanginginig ngayon hindi dahil sa kahinaan, kundi sa matinding kaba. Ang bawat hakbang ay isang suntok sa kanyang dibdib. Paano kung mali ang address? Paano kung umalis na sila? Paano kung ayaw na siyang makita nito? Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay na kulay asul na may bakod na gawa sa kawayan. May maliit itong hardin na puno ng mga gumamela at sampagita. Mula sa loob may naririnig siyang tawanan. Isang pamilyar na tawanan ng isang babae at isang maliit na boses ng isang bata. Dahan-dahan, sumilik siya sa siwang ng bakod. At doon, nakita niya ito. Si Thea. Ang mahaba at itim nitong buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Suot nito ang isang duster na may bulaklak, ang mga paa ay nakayapak sa damuhan. Nagdidilig ito ng halaman habang nakikipaghabulan sa isang maliit na batang babae. Ang puso ni Marco ay tila huminto sa pagtibok. Ang bata. Isang batang babae na may buhok na kasing itim ng kay Thea. Nakasuot ito ng isang maliit na dilaw na bestida. Tumawa ito, isang tawang musmos at puno ng saya. At nang lumingon ito sa direksyon ni Marco, ang kanyang buong mundo ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Ang mga mata. Ang mga mata ng bata ay hindi kay Thea. Ang mga iyon ay ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya bago pa man ito sirain ng aksidente. Mga matang mapungay, buhay na buhay at puno ng kislap. Ito ang anak niya. Si Malia. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. 5 taon. 5 taon siyang pinagkaitan ng pagkakataong ito. 5 taon siyang naging isang ama sa pangalan lang. Sa wakas, sa tulak ng isang puwersang hindi niya maintindihan, binuksan niya ang maliit na tarangkahan ng bakod. Ang kalansing nito ay nagpatigil sa tawanan. Lumingon si Thea. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho, na para bang isang araw na biglang nilamon ng gabi.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, napalitan ng takot, at pagkatapos ay ng isang matinding pader ng depensa. Walang salitang namutawi, mabilis niyang hinila ang bata sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Naglakad si Marco palapit. Bawat hakbang ay isang paghingi ng tawad. Huminto siya ilang metro ang layo mula sa kanila. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin, isang bulong na dala ng 5 taong pagsisisi. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sumagot si Thea. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng galit na hindi man lang nabawasan ng panahon. Isang maliit na ulo ang sumilip mula sa likod ng mga binti ni Thea. Ang pares ng mga matang iyon, ang sarili niyang mga mata, ay puno ng pagtataka, nakatingin sa kanya. "Mommy," tanong ng bata sa isang matinis ngunit malinaw na boses. "Sino po siya?" Hindi sinagot ni Thea ang tanong ng anak. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa maliit na kamay nito at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Isinarado ang pinto ng may kalampag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sumandal siya sa pinto, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang kabog sa kanyang dibdib. "Mommy, bakit po?" tanong ni Malia, ang boses ay puno ng pagtataka. "Sino po iyong lalaki?" Yumuko si Thea at niyakap ang kanyang anak ng napakahigpit. "Walang yon, anak. Isang-isang dayo lang na naligaw. Isang kasinungalingan. Ang una sa marami pang kasinungalingan para protektahan ang munting mundo na binuo niya para sa kanila." Maya-maya, may marahan siyang katok na narinig. Ang katok na kinatatakutan niya. Please. Mag-usap tayo." Ang boses ni Marco mula sa labas. Pamilyar pa rin, ngunit may halong pagod at pagsusumamo. Hindi siya sumagot. Niyakap niya lang lalo ang kanyang anak. "Hindi ako aalis," sabi ni Marco. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag." "Paliwanag?" Gustong isigaw ni Thea. "Anong paliwanag ang kailangan ko pagkatapos ng 5 taon? Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Pinili mo siya. Pinili mo sila." Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang lalamunan. Dahil ang pakikipag-usap sa kanya ay parang pagbubukas ng isang sugat na pinilit niyang paghilumin sa loob ng 5 taon. Ang sumunod na mga araw ay isang impyerno ng pagkukunwari. Ngumingiti si Thea sa harap ni Malia, ngunit sa loob niya ay isang naggangalit na bagyo. Ang presensya ni Marco sa labas ng kanilang bahay ay isang laging paalala ng nakaraan. At hindi nagtagal, ang buong baryo ay nag-umpisa ng magbulungan. "Naku, Thea, may balita ako sa'yo," sabi ni Aling Nena, ang kapitbahay niyang mahilig sa tsismis, habang naglalabas siya sa labas. "May bagong umuupa doon sa lumang bahay kubo ni Mang Tasyo. Taga Maynila raw. Gwapo sana, kaso may mga pilat sa mukha. At ang sasakyan, grabe, ang mahal." Nanigas si Thea. Alam na niya kung sino iyon. Hindi siya sumusuko. Nanatili si Marco sa baryo, isang estranghero sa kanilang maliit na komunidad, matyagang naghihintay. Isang hapon, habang naglalaro si Malia sa kanilang bakuran, nakita ni Thea si Marco na dahan-dahang lumalapit sa bakod. "Hi," sabi ni Marco, ang boses ay mahina, nakangiti kay Malia. Nagtago si Malia sa likod ng isang paso ng gumamela, ang mga mata ay nahihiyang sumisilip. "Ang ganda ng pangalan mo," sabi ulit ni Marco. "Malia." Akma nang lalabas si Thea para sigawan ito at palayasin nang may biglang ginawa si Marco. Kumuha ito ng isang maliit na bato, itinapon sa hangin, at mabilis na sinalo sa likod ng kanyang kamay. Isang simpleng magic trick. Bahagyang napangiti si Malia. Pero sapat na iyon para kay Thea. Lumabas siya ng bahay, ang mukha ay isang maskara ng galit. "Lubayan mo ang anak ko." Ang bawat salita ay matalim. Napatingin sa kanya si Marco, ang ngiti ay naglaho. I just want to." "Anong gusto mo, Marco?" putol niya. "Guluhin ang buhay namin? Pagkatapos mong piliin na wala kaming lugar sa buhay mo, babalik ka dito na parang walang nangyari. Hindi totoo yan, Thea. Niloko niya ako. Niloko niya tayong lahat. Wala na akong pakialam sa mga dahilan mo," sagot ni Thea. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. 5 taon, Marco. 5 taon akong mag-isang nagpalaki sa kanya. 5 taon na wala ka.
Kaya huwag kang darating dito ngayon at aarteng may karapatan ka sa kanya. Tinalikuran niya ito at tinawag ang anak. Malia, pasok na. Ngunit sa mga sumunod na araw, patuloy ang ginagawa ni Marco. Hindi ito lumalapit, ngunit laging naroon. Isang hapon, nakita ni Thea mula sa bintana na inaayos nito ang sirang bahagi ng kanilang bakod na kawayan. Tahimik lang itong nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Nang mapansin nitong nakatingin siya, ngumiti lang ito, isang pagod ngunit tapat ng ngiti, at nagpatuloy sa ginagawa. Isang komplikadong damdamin ang gumapang sa puso ni Thea. Galit. Ngunit mayroon ding isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Isang kislap ng dating pagtingin. Kinamumuhian niya ang sarili niya dahil dito. Ang tensyon ay parang isang lubid na unti-unting humihigpit, handang mapatid anumang oras. At isang gabi, bumuhos ang ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa kanilang probinsya. Ang hangin ay humahampas sa mga puno. Ang kulog ay yumanig sa kanilang munting bahay. Nawalan ng kuryente. Sa dilim, tanging isang kandila ang nagsisilbing liwanag. Si Malia ay nagsimulang umiyak, takot sa malakas na kulog. Niyakap siya ni Thea. Ilve, anak. Nandito lang si Mommy. Ngunit habang yayakap niya ang anak, napansin niyang mainit ito. Sobrang init. Nilalagnat si Malia. Sinubukan niyang hanapin ang gamot sa kanilang munting first aid kit, ngunit wala na siyang mahanap na paracetamol para sa bata. Mommy, masakit po ulo ko, humihikbing sabi ni Malia. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa sistema ni Thea. Kailangan niyang dalhin si Malia sa health center, ngunit paano? Sa ganitong lakas ng bagyo, biglang napansin ni Thea ang isang bagay. Ang pinto sa likod bahay na madalas laruan ni Malia ay bahagyang nakabukas. At si Malia, na kanina lang ay nasa tabi niya, ay wala na. Malia, tawag niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Walang sumasagot. Malia, sigaw niya, mas malakas na ngayon. Isang nakakakilabot na takot ang bumalot sa kanya. Lumabas siya sa likod bahay, sa gitna ng rumaragas ang ulan at hangin. Ang tanging dala niya ay isang flashlight na andap-andap. Malia! Anak, nasan ay? Ang sigaw niya ay nilamon ng ugong ng bagyo. Napaiyak siya sa desperasyon, binabagtas ang madulas na putikan, hinahanap ang kanyang anak sa dilim. Ang sigaw ni Thea ay parang isang patalim na tumagos sa ugong ng bagyo at diretsong sumaksak sa puso ni Marco. Mula sa bintana ng kanyang inuupahang kubo, nakita niya ang aandap-andap na ilaw ng flashlight ni Thea na paroot parito sa gitna ng unos. Narinig niya ang desperasyon sa boses nito. Malia! Walang pag-aalinlangan. Walang segundo ng pag-iisip. Kinuha ni Marco ang kanyang sariling flashlight at sumugod palabas sa gitna ng bagyo. Ang malakas na hangin ay tila gustong itumba ang kanyang katawan. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit wala siyang pakialam. Isang bagay lang ang nasa isip niya, ang kanyang anak. Thea, sigaw niya, sinusubukang labanan ang ingay ng hangin. Lumingon si Thea. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang mukha nitong basang-basa ng ulan at luha. Marco. Si Malia. Nawawala siya. Saan siya huling nagpunta? Tanong ni Marco, hinawakan ito sa balikat para patatagin. Hindi ko alam. Ang pinto sa likod baka lumabas siya. Naghiwalay sila. Hanapin mo malapit sa dalampasigan. Ako dito sa may kakahuyan, sigaw ni Marco. Ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Tinatawag ni Marco ang pangalan ng anak, ang boses niya ay halos mapaos na. Ang putik ay nagpapahirap sa kanyang paglakad, ngunit ang kanyang mga binti, ang mga binting dati ay sumuko, ay patuloy na humahakbang. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay ibang-iba. Hindi ito ang takot para sa sarili. Ito ang dalisay na takot ng isang magulang para sa kanyang anak. Maya-maya, sa gitna ng kadiliman, may nahagip ang kanyang flashlight. Isang maliit na dilaw na bestida. Malia! Tumakbo siya palapit. Nakita niya ang bata, nanginginig sa ginaw, nakaupo sa ilalim ng isang malaking bangkang demotor na nakataob sa dalampasigan. Umiiyak ito ng tahimik. Anak ti. Bulong ni Marco, ang puso niya ay tila sasabog sa ginhawa at sakit. Nang makita siya ni Malia, mas lalo itong umiyak, takot sa isang estranghero.
Devi, okay lang, sabi ni Marco, ang boses ay malumanay. Nandito na ako. Hindi kita sasaktan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ng bata. Okay lang, Malia. Uwi na tayo kay mommy. Biglang isang malakas na pagaspas ang kanilang narinig. Isang malaking sanga mula sa kalapit na puno ng niyog ang nabali dahil sa hangin at mabilis na bumabagsak sa kanilang direksyon. Sa isang iglap, walang pag-iisip, niyakap ni Marco si Malia at ginamit ang kanyang likod bilang pananggalang. Naramdaman niya ang matinding pagtama ng sanga sa kanyang likod at balikat, isang sakit na nagpamanhid sa buong katawan niya. Ngunit hindi siya bumitaw. Mas hinigpitan niya ang yakap sa bata. Nang tumigil ang pagyanig, dahan-dahan siyang tumayo, dala-dala ang bata sa kanyang mga braso. Ang sakit sa kanyang likod ay halos magpatumba sa kanya, ngunit hindi niya ininda. Marco! Narinig niya ang sigaw ni Thea. Tumakbo ito palapit, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita nito si Malia sa mga bisig ni Marco, ligtas at walang galos, napahagulgol ito sa ginhawa. Okay lang siya, sabi ni Marco, ang boses ay hirap dahil sa sakit. Mataas lang ang lagnat niya. Sabay silang bumalik sa bahay. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang patuloy na pag-iyak ni Malia at ang ugong ng bagyo sa labas. Pagdating sa bahay, agad na inasikaso ni Thea ang anak. Pinunasan, binihisan ng tuyong damit. Habang ginagawa niya ito, kinuha ni Marco ang first aid kit mula sa kanyang inuupahang bahay at bumalik. Naglalaman ito ng mga gamot kasama na ang paracetamol. Nang mahimasmasan na si Malia at nakatulog na sa bisig ng ina, saka lang napansin ni Thea ang kalagayan ni Marco. Ang kanyang damit sa likod ay may punit. Ang kanyang balat ay may malalaking gasgas at pasa. Kumuha siya ng malinis na bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig. Umupo ka, utos niya, ang boses ay mahina. Umupo si Marco sa isang silyang kahoy. Tahimik na nilinis ni Thea ang mga sugat sa likod nito. Ang kanyang mga daliri ay marahan, maingat. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit o hiya. Ito ay puno ng mga damdaming hindi kayang bigkasin ng mga salita. Pasasalamat. Pagsisisi. Pag-aalala. Nang matapos siya, tumayo si Marco para umalis. Salamat, bulong ni Thea, sapat lang para marinig nito. Huminto si Marco sa may pinto ngunit hindi lumingon. Tumango lang ito at nagpatuloy sa paglakad palabas, pabalik sa gitna ng humihinang bagyo. Kinabukasan, ang bagyo ay nakalipas na. Ang araw ay sumikat na para bang walang nangyari. Si Malia ay mahimbing na natutulog, bumaba na ang lagnat. Si Thea ay nakaupo sa tabi nito, binabantayan ito. Biglang nagmulat ang bata. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos, tumingin ito sa may bintana na para bang may hinahanap. Mommy, sabi nito sa isang mahinang boses. Yes, anak. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ni Marco, ay seryoso at puno ng isang tanong na mula sa kaibuturan ng isang batang puso. Kayo po ba ang papa ko? Ang tanong ni Malia ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa katahimikang binuo ni Thea sa loob ng 5 taon. Kayo po ba ang papa ko? Nanigas si Thea. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya, ang lahat ng mga pader na itinayo niya, ay gumuho sa isang simpleng tanong mula sa kanyang anak. Paano niya sasagutin iyon? Ang isang TE ay magbubukas ng pinto sa isang nakaraang puno ng sakit. Ang isang hindi ay isang kasinungalingan sa mga matang inosente ng kanyang anak. Pinili niya ang tanging sagot na kaya niyang ibigay sa sandaling iyon. Magpahinga ka muna, anak, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hinalikan niya ito sa noo. Kailangan mong lumakas. Ngunit alam niya, habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulog na anak, na hindi na niya maaaring takasan ang katotohanan. Ang tanong ni Malia ay isang senyales. Oras na para harapin ang multo ng nakaraan. Kinagabihan, nang mahimbing na ang tulog ni Malia, lumabas si Thea. Nakita niya si Marco, nakaupo sa isang upuang yantok sa labas ng kubo nito, nakatingin sa karagatan. Ang liwanag ng buwan ay gumuguhit sa mga pilat sa kanyang mukha, na ngayon ay tila mga mapa ng kanyang pinagdaanang pagsisisi. Naglakad siya palapit. Hindi ito lumingon, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya.
Kailangan nating mag-usap, sabi ni Thea, ang boses ay matatag. Lumingon si Marco. Sa mga mata nito, nakita niya ang pagod, ngunit mayroon ding isang kislap ng pag-asa. Tumango ito. Doon, sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng mga alon, ikinuwento ni Marco ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa peking sonogram, sa panloloko ni Katrina, sa presyon mula sa kanyang ina. Ngunit sa buong kwento niya, walang ni isang salita ng pagdadahilan. Inako niya ang lahat. Naging duwag ako, Thea, sabi niya, ang boses ay basag. Dapat hindi ako naniwala. Dapat hindi ako nagpadala sa kanila. Dapat ipinaglaban ko kayo. Walang araw sa loob ng 5 taon na hindi ko pinagsisihan ang araw na hinayaan kitang umalis. Nakikinig lang si Thea. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kanyang 5 taong pagdurusa. Kaya pala, ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha ay dahil sa isang kasinungalingan. Isang bahagi niya ay gustong magalit lalo. Ngunit ang isang bahagi, ang bahaging nakakita kung paano nito isinugal ang buhay para kay Malia sa gitna ng bagyo, ay nagsimulang makaunawa. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at naglakad patungo sa dalampasigan. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad siya sa buhanginan, ang malamig na tubig ay humahalik sa kanyang mga paa. Inalala niya ang lahat. Ang hirap ng pagbubuntis ng mag-isa. Ang sakit ng panganganak na walang karamay. Ang mga gabing walang tulog. Ang takot na baka hindi niya kayang itaguyod ang anak niya. Ngunit inalala rin niya ang mga ngiti ni Malia. Ang unang salita nito. Ang unang hakbang. Ang mga yakap nito tuwing umaga. Sa loob ng 5 taon, pinatunayan niya sa sarili niya na kaya niya. Naging matatag siya. Hindi na siya ang Thea na mahina at nagtitiwala ng bulag. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Mula sa bintana, nakita niya ang isang eksena na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa dalampasigan, nakaupo sa buhanginan si Marco. At sa tabi niya, si Malia. Matyaga nitong tinuturuan ang bata kung paano gumawa ng isang sandcastle. Nakikita niya ang tuwa sa mukha ng kanyang anak habang naglalagay ito ng maliliit na kabibe sa ibabaw ng toreng buhangin. Nakikita niya ang tawa nito kapag nagkukulitan sila. At nakikita niya si Marco. Hindi ang halimaw sa gintong hawla. Hindi ang mayamang imperial. Kundi isang ama. Isang ama na nakikipaglaro sa kanyang anak. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang gumuho, butil-butil, na parang isang sandcastle na tinatangay ng alon. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Marco. Nakatayo lang ito sa labas ng kubo nito na parang laging naghihintay. Marco, tawag niya. Lumingon ito. Lumapit si Thea. Huminto siya sa harapan nito. Tinitigan niya ito sa mata, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita lang niya ay ang sarili niyang refleksyon sa mga matang puno ng pagsisisi at pag-asa. Huminga siya ng malalim, pinapakawalan ang lahat ng bigat. Marco, ulit niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Pinapatawad na kita. Nakita niya ang pagbigat ng paghinga ni Marco. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito, ang unang luha na nakita niyang hindi dahil sa galit o awa sa sarili, kundi dahil sa purong ginhawa. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thea, isang tunay na ngiti pagkatapos ng napakahabang panahon. Ngunit hindi pa tapos si Marco. Dahan-dahan, lumuhod ito sa kanyang harapan. Ngunit hindi para sa kanya. Inilipat nito ang tingin sa may pinto ng bahay, kung saan nakatayo si Malia, tahimik na nanonood. Tinawag niya ang bata. Malia, anak ti. Lumapit si Malia, nagtataka. Lumuhod si Marco para maging magkalibel sila. Ang dating aroganteng sisi ay ngayon ay nakaluhod sa buhanginan, sa harap ng kanyang anak. Malia, anak ti. Sabi ulit ni Marco, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Papayag ka ba na maging papa mo ako? Ang tanong ni Marco ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas malakas pa kaysa sa tunog ng mga alon. Tinitigan ni Malia ang lalaking nakaluhod sa harapan niya. Ang kanyang ang mga mata ni Marco, ay puno ng pag-usisa. Dahan-dahan, ibinaling niya ang tingin sa kanyang ina, na para bang humihingi ng pahintulot. Isang marahang tango mula kay Thea ang naging sagot. Muling tumingin si Malia kay Marco.
Isang mahiyaing ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip, humakbang siya palapit at, sa isang kilos na nagpabagsak sa lahat ng natitirang pader sa puso ni Marco, niyakap niya ito sa liig. Papa, bulong nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, umiyak si Marco Imperial. Hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit, ang mukha ay ibinaon sa maliliit na balikat nito, nilalasap ang isang sandaling akala niya ay habang buhay ng ipagkakait sa kanya. Tumayo si Thea sa likuran nila, ang sariling mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ang pamilyang pinangarap niya, na dumaan sa apoy at bagyo, ay sa wakas ay nabuo sa dalampasigan ng Batangas. Ilang buwan ang lumipas. Ang kasal ay simple. Walang ingranding simbahan, walang listahan ng mga importanteng bisita, walang mga mamahaling palamuti. Ang kanilang simbahan ay ang dalampasigan. Ang kanilang musika ay ang mga alon. At ang kanilang mga bisita ay ang mga simpleng mangingisda at kanilang mga pamilya na naging mga kaibigan nila, kasama ang nanay at mga kapatid ni Thea na lumipad mula pa sa kabilang bayan. Nakatayo si Marco sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at mga bulaklak ng sampagita. Suot niya ay isang simpleng puting barong. Ang mga pilat sa kanyang mukha ay naroon pa rin, ngunit ngayon, sa liwanag ng araw, ang mga ito ay tila mga linya lang ng isang ngiti. Pagkatapos, nagsimula ang lahat. Si Malia, suot ang isang puting bestida at may korona ng mga bulaklak sa kanyang buhok, ay masayang naglakad sa buhanginan, nagsasaboy ng mga talulot ng gumamela. Siya ang pinakamasayang flower girl sa buong mundo. At sa dulo ng pasilyong buhangin, lumitaw si Thea. Napatigil ang paghinga ni Marco. Suot nito ang isang simpleng puting bestida, walang mga borda, walang mga palamuti. Ang kanyang buhok ay nakalugay, hinahaplos ng hangin mula sa dagat. Sa kanyang mga mata, hindi na nakikita ni Marco ang takot o sakit. Ang nakikita niya ay kapayapaan. Ang nakikita niya ay lakas. Ang nakikita niya ay pag-ibig. Habang naglalakad si Thea palapit, ang mga mata ni Marco ay nagsimulang mamasa-masa. Ang babaeng ito. Ang babaeng tiniis ang kanyang kasamaan, ang nag-alaga sa kanyang mga sugat, ang biktima ng kanyang kahinaan, at ang nagpatawad sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang Thea. Nang makarating ito sa kanyang tabi, kinuha niya ang kamay nito. Ang kanilang mga panata ay hindi mula sa isang libro. Ang mga ito ay mula sa kanilang mga puso. Thea, simula ni Marco, ang boses ay nanginginig. Hindi ako mangangako ng isang perpektong buhay. Dahil alam nating dalawa na wala noon. Hindi ko maibabalik ang mga taong nasayang. Pero ipinapangako ko, mula sa araw na ito, napupunan ko ang bawat araw ng pagmamahal na dapat ay ibinigay ko noon. Ipinapangako kong magiging isang ama na karapat-dapat sa ating anak, at isang asawang karapat-dapat sa iyong pagpapatawad. Ikaw at si Malia kayo ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Tumingin si Thea sa kanya, ang mga mata ay nagliliwanag. Marco, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Nakita ko ang pinakamasamang bersyon mo, at nakikita ko ngayon ang pinakamabuti. Pinapatawad kita hindi dahil nakalimutan ko na ang sakit, kundi dahil pinipili kong tingnan ang pag-ibig na nasa harapan ko ngayon. Tinatanggap kita, kasama ang lahat ng iyong mga pilat, dahil ang mga iyon ang nagdala sa iyo pabalik sa amin. Mahal kita. Maaari mo nang halikan ang nobya, sabi ng matandang pari na nagkasal sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang belo ni Thea at hinalikan ito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pag-ibig na hindi nila naibigay sa isa't isa noon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang maliit na kamay ang yumakap sa kanilang mga binti. Si Malia, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Niyakap nila ang kanilang anak, at sa sandaling iyon, sa harap ng dagat at sa ilalim ng araw, sila ay naging isang buong pamilya. Pagsapit ng takip silim, pagkatapos ng munting salo-salo, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Si Malia ay nasa gitna, masayang tumatalon-talon, habang hawak ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Isinandal ni Thea ang kanyang ulo sa balikat ni Marco, pinapanood ang kanilang anak na naghahabulan sa mga alon. Isang pakiramdam ng lubos na kapayapaan at kaligayahan ang bumalot sa kanya.
Sana laging ganito, bulong niya. Hinalikan siya ni Marco sa noo, ang mga braso ay mahigpit na yumakap sa kanya. Tumingin sila sa kanilang anak at pagkatapos ay sa walang hanggang abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Sisiguraduhin ko,